Sa gitna ng maringal na liwanag ng Basilica de San Pedro, isang eksena ang tumatak sa alaala ng milyon-milyong Katoliko sa buong mundo, isang tanawin na hindi basta-basta makakalimutan. Isang lalaking nakasuot ng simpleng sutana ang lumuhod sa harap ng Papa, tinanggap ang pulang bireta, at hindi napigilan ang pag-agos ng luha. Siya si Luis Antonio Tagle, Arsobispo mula sa Pilipinas. Ngunit sa mga mata ng marami, isa siyang himig ng bagong pag-asa. Ang mga luha niya noon ay hindi simpleng emosyon, ito ay simbolo ng pananampalataya, kababaang loob, at pagmamahal sa simbahan. Mula sa mga barong-barong ng Cavite hanggang sa maringal na bulwagan ng Vatican, dala niya ang tinig ng mga simpleng tao. Mabigat po sa dibdib hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala ng Diyos, anya matapos ang seremonya, habang pinapahid ng panyo ang mga luha. Nagtawanan at napaluha rin ang mga Pilipinong kasabay niyang naglakbay. Lalo na si Mang Efren, isang retiradong guro sa Manila na nagsabing, parang isa siya sa atin. Hindi lang siya obispo, parang kuya, kaibigan, anak. Noon pa man, kilala na si Tagle sa kanyang malalim ngunit bukas palad na paraan ng pangangaral. Wala siyang galang-galang na tono. Kapag nagsalita siya, para kang kinakausap ng isang matalik na kaibigan. Hindi siya palasigaw, ngunit bawat salita ay humahaplos sa puso. Sa mga pahayag niya sa telebisyon at mga misa sa Tondo, palagi niyang inuuna ang kwento ng karaniwang tao, ng jeepney driver, ng ina sa palengke, ng batang kalye. Ipinanganak si Luis sa isang tahimik na pamilya sa Cavite. Sa murang edad, nakita na ng kanyang ina ang kakaibang kahinhinan sa bata. Mahilig siyang makinig. Habang naglalaro ang mga kapatid niya sa labas, siya naman ay nagbabasa sa silid, banal na kasulatan, kasaysayan, at mga aklat tungkol sa teolohiya. Minsan, habang pinagmamasdan siya ng kanyang ama, binitiwan nito ang katagang, "Anak, parang may dala kang katahimikan na hindi sa iyo galing." Nang pumasok siya sa seminaryo, hindi naging madali ang lahat. Mababa ang kanyang boses, at may ilang nagturing sa kanya na masyadong mahinhin para sa mundo ng mga pari. Ngunit sa bawat tanong, sinasagot niya ng katapatan. Ang Diyos ay hindi sumisigaw, pero naririnig natin siya, sagot niya minsan sa isang propesor na nagtanong kung bakit hindi siya mas agresibo sa mga diskurso. Ang kanyang pagsikat sa larangan ng teolohiya ay dumating hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa puso. Naging kilala siya sa mga symposium sa Asia at Latin America. Sa isang pagtitipon sa Jakarta, isang madre mula sa Sri Lanka ang nagsabing, kapag nagsalita si Cardinal Tagle, parang nakikita ko si Jesus na nakaupo sa bangketa. Noong siya'y hirangin bilang kardinal, may bulong-bulungan na agad, siya ang maaaring maging unang Asyanong Papa. Tinawag siyang The Asian Francis, hindi lamang dahil sa kanyang kababaang loob, kundi dahil sa pagkakahalintulad ng kanyang pananaw sa simbahang nagsisilbi sa laylayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling simple si Tagle. Tumira siya sa maliit na kwarto sa Vatican. Naglalakad siya papuntang misa. Bumibili ng tinapay sa parehong tindahan kada umaga. Madalas siyang abutang nakaupo sa gilid ng fountain, may hawak na maliit na notebook at isang lapis, tila sumusulat ng liham sa Diyos. Hindi ako kailanman naghahangad ng posisyon. Hangad ko lang ay maging tapat na tagapagsalita ng Ebanghelyo, anya sa isang panayam. Ngunit sa kanyang katahimikan, mas lalo siyang naging sentro ng atensyon. Minsan, ang hindi paghahangad ay mas malakas pa kaysa sa pagnanais. Isang hapon sa Vatican, habang naglalakad siya pauwi mula sa misa, nilapitan siya ni Monsignor Rojas, isang matalik na kaibigan mula pa noong kanilang panahon sa seminaryo. "Luis, may naririnig akong usapan. Sinasabi ng ilan, baka ikaw ang isunod sa trono." Napahinto si Tagle, ngumiti at tumingin sa langit. Kung kalooban ng Diyos, darating iyon sa panahon niya. Pero kung hindi, ayos lang din eh. Tahimik. Ngunit makapangyarihan. Sa mga sumunod na taon, pinangunahan niya ang Congregation for the Evangelization of Peoples, isang makapangyarihang sangay ng Vatican na nangangasiwa sa misyon ng simbahan sa buong mundo. Mula Africa hanggang Oceania, kinatawan niya ang simbahan sa mga lugar na bihirang marinig ng media. Dala niya ang mensahe ng pagkakapantay-pantay, pag-asa, at awa. At kahit nasaan siya, lagi siyang sinasalubong ng mga tao, hindi bilang leader, kundi bilang kapwa-tao. Isang batang babae saghana ang yumakap sa kanya at bumulong, "Ikaw ang pari ng puso ko." Minsan naman sa Vietnam, isang dating rebelde ang lumuhod sa harap niya at sinabing, "Dahil sa'yo, naniwala akong hindi galit ang Diyos." At sa bawat sulok ng mundo, isang tanong ang bumabalik, siya ba ang susunod?
Ang tanong ay hindi niya sinasagot, ngunit ang mundo ay lalong naintriga. Hanggang sa dumating ang araw, isang bagong yugto na matagal nang hinihintay. Isang araw na magpapabago sa direksyon ng buong simbahan. At dito nagsisimula ang tanong na hindi lang para kay Luis Antonio Tagle, kundi para sa lahat ng nananampalataya. Anong klaseng simbahan ang ating tatahakin ngayon? Maagang umaga sa Vatican. Ang kalangitan ay abong pilak, at ang hangin ay punang tensyon at panalangin. Sa loob ng Sistine Chapel, ang mga kardinal ay nakaipit sa katahimikan ng pagpili, isang lihim na proseso na maghuhubog sa landas ng simbahan para sa mga susunod na taon, marahil dekada. Mayo 2025. 5 araw na ang nakalipas mula nang pumanaw si Papa Francisco, iniwan ang isang simbahang nangangapa sa gitna ng pagbabago at pag-asa. Sa kabila ng pagluluksa, may matinding inaasahan. Sa mga lansangan ng Roma, sa mga simbahan ng Manila, sa mga kapilya ng Kenya at Peru, iisa ang tanong, sino ang susunod na magiging tinig ng Diyos sa lupa? At isang pangalan ang paulit-ulit na binubulong sa bawat panalangin, Luis Antonio Tagle. Sa Quiapo, may babaeng matanda na nakaluhod habang hawak ang rosaryo. Sana siya na po, Lord. Marunong siyang umiyak. Marunong siyang umunawa. Sa social media, trending ang hashtag para sa Papa. Sa mga coffee shop sa Makati, pinag-uusapan siya na para bang isa siyang kandidato sa halalan, hindi sa kabanal-banalang luklukan ng simbahan. Ngunit sa likod ng mga bulong at dasal, may isang lalaking tahimik na naghihintay, hindi sa kapangyarihan, kundi sa kalooban ng Diyos. Bandang 3:00 ng hapon, nagsimulang mag-ipon ng tao sa harap ng St. Peter's Basilica. Sa mga mata ng mga naroon, tila bumagal ang oras. Isang usok lang ang kanilang hinihintay, itim kung wala pang napipili, puti kung may bago ng Santo Papa. At bigla. Usok. Puti. Isang alon ng sigawan, halakhak, at iyakan ang bumalot sa plaza. May bagong Papa. Ngunit sino? Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang protodiakon sa balkonahe, at binigkas ang mga salitang matagal ng inaabangan. Habemus Papam. Nagpalakpakan ang lahat. Ngunit nang binanggit ang pangalan, Cardinal Anselmo Gutierrez mula sa Peru, isang kilalang misyonaryo na halos hindi kilala sa mata ng media, may saglit na katahimikan sa crowd na parang huminto ang hininga ng 1,000 tao. Pagkatapos muling pumutok ang sigawan. Ngunit sa mga mata ng ilan, may bakas ng pagtataka, at para sa mga Pilipino, may kakaibang lungkot. Si Cardinal Gutierrez ay kilala sa mga komunidad ng Latin America, ngunit bihira siyang makapanayam ng media. Wala siyang social media, bihira magbigay ng pahayag, at mas kilala sa mga pamayanang tinutulungan kaysa sa Vatican politics. Isang lalaki na hindi kasama sa top picks ng mga analyst. Pinili niya ang pangalan, Leon Nasie. Samantala, sa isang simpleng silid malapit sa Santa Marta, nakaupo si Tagle, hawak ang rosaryo. Tahimik. Nang marinig niya ang anunsyo, umiti siya, pinikit ang mga mata, at mahigpit na hinawakan ang krusipiho. Sa labas ng kanyang kwarto, tumunog ang telepono. Si Monsignor Rojas ang nasa linya. Luis, narinig mo na? Mahinang sagot ng kardinal. Leo, isang mabuting pangalan. Isang pastol. Alam kong marami ang nalungkot, lalo na sa atin. Hindi ito paligsahan, sabi ni Tagle, may ngiting may halong pagod. Walang talo sa tawag ng Espiritu Santo. Pero naiintindihan ko. Masakit. Hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pag-asa ng marami. Sa Pilipinas, ang reaksyon ay malalim at emosyonal. Sa Tondo, isang batang lalaki ang umiyak habang pinapanood ang anunsyo. Bakit hindi siya? Tanong niya sa nanay niya. Sa mga paaralan at parokya, may katahimikan. Hindi galit, hindi inggit, kundi isang uri ng tahimik na pangungulila. Si Sister Maribel, isang madre sa Mindoro, ay nagpadala ng mensahe kay Tagle. Ang mundo ay naghihintay sa iyo, ngunit ang langit ay may ibang plano. Hindi ka napili, pero hindi ka nawala. Kinabukasan, nagpakita si Papa Leo Rasi sa kanyang unang Angelus bilang Papa. Ang kanyang boses ay mababa, kalmado, at may bigat na parang galing sa lalim ng panalangin. Ang simbahan ay isang katawan, hindi isang entablado. Ang bawat bahagi ay mahalaga. Walang maliit, walang huli. Isang mensahe na maraming nakaramdam na para kay Tagle. O marahil para sa buong simbahan, isang paalala na ang lakas ay hindi laging nasa liwanag, kundi sa ugat na nakabaon sa lupa.
Sa likod ng Vatican Walls, sa isang pribadong misa kinabukasan, naroon si Tagle. Walang kamera. Walang mikropono. Sa kanyang sermon sa maliit na kapilya, sinabi niya, "Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakatali sa mga boto. Hindi ito para sa isa. Para ito sa lahat. At kapag hindi ikaw ang napili, baka ikaw ang tinawag na sumuporta, hindi upang mamuno." Isa sa mga seminarista ang lumapit sa kanya matapos ang misa, may luha sa mata. "Eminensya, nasaktan po kami para sa inyo." Umiti si Tagle at itinapik ang balikat ng binata. Kung ang puso mo'y nasaktan dahil sa kabutihan ng iba, ibig sabihin, may puso kang handang magmahal. Ang balita sa buong mundo ay mabilis. Ang mga headline ay humalo sa papuri at tanong, isang misyonaryo bilang papa, bakit hindi si Tagle, bagong papa, bagong direksyon? Sa mga komentarista, isang pangalan pa rin ang paulit-ulit, Tagle, hindi bilang natalo, kundi bilang simbolo ng pananampalatayang hindi nakasalalay sa titulo. At habang bumabalot ang katahimikan sa kanyang paligid, isang marahang hangin ang umiihip mula sa timog, mula sa mga panalangin ng milyon-milyong Pilipino, at mula sa mga puso ng mga taong naniniwala pa rin. Hindi siya papa. Hindi siya tinawag sa trono. Ngunit sa puso ng mga tao, siya ang naging tanong at sagot sa kung anong klaseng simbahan ang gusto nilang paglingkuran. Ang Vatican ay muling tahimik. Sa kabila ng dami ng tao sa Plaza de San Pedro, sa loob ng Santa Marta at mga bulwagan ng Kurya, may kakaibang uri ng katahimikan, parang lahat ay nag-aabang, ngunit walang nagsasalita. Makalipas ang isang linggo mula nang maihalal si Papa Leo XVI, marami ang nagtaka, wala pa ring bagong mga pangalan. Walang pinalitang posisyon. Walang anunsyo. Sa halip, isang maikling pahayag mula sa Holy See Press Office ang inilabas sa Latin at Ingles. Ang kanyang kabanalan ay nagpasya na maglaan muna ng panahon para sa panalangin, pagmumuni-muni, at masinsinang pag-uusap bago siya magtalaga ng anumang bagong opisyal sa Curia. Isang pahayag na sobrang simple, ngunit may bigat na parang isang buong doktrina. Para sa ilan, ito'y pagpapakita ng kababaang loob. Para sa iba, ito'y pagkabigla. Ngunit sa mga mata ng media, ito'y bukas na imbitasyon sa haka-haka. May ibig sabihin ba ang katahimikang ito? Sa isang segment ng Vatican Insider, tinanong ng host ang isang kilalang analyst, si Lucia Fontana. Ang hindi pagkilos ba ng Papa ay isang paraan ng pagdistansya mula sa mga tao gaya ni Cardinal Tagle? Umiling si Lucia. Hindi natin pwedeng basahin ang puso ng Santo Papa, pero ang hindi agad paggalaw ay hindi nangangahulugang pagtanggi. Minsan ang katahimikan ay hindi sagot, panalangin ito. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa mga online forums, lumitaw ang mga headline. Bakit hindi pa rin kumikilos si Papa Leo? Tagle, naiwan sa gilid. Simula ng bagong kapangyarihan o ng mas tahimik na kudeta. Samantala, sa loob ng kanyang opisina sa Propaganda Fide, si Cardinal Tagle ay abalang sinusuri ang mga ulat mula sa mga misyon sa Sudan, Papua New Guinea, at Laos. Wala sa kanyang mukha ang anumang bakas ng alinlangan. Padala po ito mula sa Honduras, Eminensya, Ani E. Lorenzo, isang batang pari na nagtatrabaho sa departamento. Salamat, sagot ni Tagle habang kinukuha ang mga papel. Pakiusap, padalhan mo sila ng mensahe ng pag-asa. Sabihin mong hindi sila nakakalimutan. Hindi ba kayo nababahala, Eminensya? Tanong ni Lorenzo, nagdadalawang isip. Tumigil si Tagle, tumingin sa binata. Tungkol saan? Na walang nangyayaring pagbabago. Na hindi pa kayo kinakausap ni Papa Leo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang Diyos ay hindi laging mabilis sumagot. Pero lagi siyang tumpak. Isang gabi, habang naglalakad si Tagle sa Vatican Gardens, nakasalubong niya si Cardinal Joseph, isang matandang kleriko mula sa Lebanon na matagal ng kaibigan. Luis, bati ni Joseph, nagkita tayo pero parang malayo ka ngayon. Hindi ba't dapat ikaw na ang nasa kabilang dulo ng Vatican? Umiling si Tagle, sabay ngiting puno ng pagtanggap. Minsan ang mas mahalagang upuan ay yung hindi nakikita ng iba. Tumawa si Joseph. Pero seryoso, may balita ka na ba sa Papa? Wala pa. Pero hindi iyon mahalaga. Kung kailangan niya ako, tatawagin niya ako. Hanggang doon lang dapat ang ambisyon ko. Hindi ka man lang nainip. Joseph, sabi ni Tagle habang tinatapik ang braso ng kaibigan, sa simbahan, ang paghihintay ay hindi kahinaan. Ito'y bahagi ng pananampalataya.
Sa kabila ng panloob na kapayapaan ni Tagle, hindi maiiwasan ang ingay sa labas. Isang mamamahayag mula sa New York Times ang naglabas ng kolum. Kung si Tagle ay hindi kukunin ng bagong papa, anong sinasabi nito sa direksyon ng simbahan? Sa likod ng artikulo, isang puna, baka panahon na ng simbahang tumalikod sa mga celebrity cardinals. Nag-viral ang artikulo. Ngunit sa mga komentaryo sa ilalim nito, isang Pilipinong guro ang nagsulat. Hindi namin siya sinasamba. Iginagalang lang namin ang isang taong marunong magmahal sa katahimikan. Makalipas ang ilang araw, isang bagong homilya ang ibinigay ni Papa Leo Rasi. Sa halip na sa St. Peter's Basilica, pinili niyang magsalita sa maliit na simbahan sa Trastevere, kasama ang mga homeless at migranteng pamilya. Wala siyang binanggit tungkol sa mga posisyon, sa mga kardinal o sa mga reforma. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang sermon, ito ang kanyang sinabi. Ang mga taong nagmamadali ay maaaring makarating sa dulo. Pero ang mga marunong huminto ay makakakita ng Diyos sa daan. At sa mga linyang iyon, tila may unawaan na tumawid mula sa balkonahe ng kapapahan, patungo sa silid ng isang tahimik na kardinal sa kabila ng Vatican. Sa gabi ring iyon, habang inaayos ni Tagle ang kanyang mesa, may natanggap siyang sulat. Walang palamuti. Walang sagisag. Isang simpleng sobre na may selyo ng Papa. Binasa niya ito ng marahan. Luis, ipagpapatuloy mo muna ang iyong tungkulin habang ako'y nagdarasal at nagmumuni. Malapit ko nang simulan ang pagpili. Ngunit una kong kailangang makinig. Leo. Tahimik. Walang pahayag sa press. Walang photo-op. Walang bagong posisyon. Ngunit sa sulat na yon, malinaw ang mensahe. Hindi ito, hindi. Isa itong hindi pa. At si Tagle. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagtulak. Hindi siya nagtuligsa. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Binisita ang mga komunidad ng migranteng African sa Italy. Nakipagtagpo sa mga missionary sa Asia. Nagsagawa ng online formation session para sa mga paring pinapadala sa conflict zones. At bawat kilos niya ay parang sinasabi, hindi ko kailangan ng titulo para maging tapat. Sa kabila ng hindi pag-angat sa mas mataas na posisyon, ang respeto sa kanya ay lumalim. Ang mga tao, sa halip na makalimot, lalong humanga. At sa gitna ng Vatican, sa isang opisina na hindi napapalitan, isang kardinal ang patuloy na nag-aantay, hindi para sa promosyon, kundi para sa kumpirmasyon ng pananampalatayang matagal ng buo sa kanyang puso. Ang Vatican, sa kabila ng katahimikang panlabas, ay laging puno ng bulong. Sa bawat hallway, sa likod ng bawat pinto, sa mga aklatan at hardin nito, may mga usapan na tila usok, hindi mo mahawakan, pero damang-dama mo ang presensya. Sa mga susunod na linggo matapos ang sulat ni Papa Leo Rasi, kay Cardinal Luis Antonio Tagle, isang alon ng espekulasyon ang unti-unting bumalot sa mundo ng simbahan. Nagsimula ito sa mga blog, pagkatapos ay sa social media, hanggang sa mga opinyon ng mga insider na madalas may koneksyon sa Vatican Press Corps. Tila ba tinanggal sa loob pero hindi formal? May nangyaring hindi natin alam sa loob ng conclave. Tahimik si Tagle dahil baka siya ang nasaling. Sa isang kilalang Catholic news podcast mula sa Estados Unidos, naglabas ng special episode ang isang dating seminarista turned journalist. Is Cardinal Tagle being sidelined? Ila Leo Rosé. Sa loob ng halos isang oras, binasa nito ang timeline ng mga kilos ni Leo Rosé at ang kawalan ng agarang pagkilala kay Tagle. Hindi ba't karaniwan na ang mga kilalang kardinal ay agad na kinakausap o binibigyan ng posisyon? Bakit tila wala man lang public interaction sa pagitan nila? Habang tumatakbo ang episode, nagtrending ang pangalan ni Tagle sa S, dating Twitter, at Facebook. Ang iba ay nagtatanggol. Ang iba'y nagtatanong. Ngunit ang mas malakas ay ang mga bulong ng pagkabigo. Sa Pilipinas, mas naging personal ang usapan. Sa isang maliit na karinderya sa Cebu, isang guro ang nagsabi habang nanonood ng balita. Para bang ginamit lang siya para pasayahin ang mga tao, tapos isinantabi. Hindi kaya pinagtulungan siya ng ibang kardinal? Yung mga ayaw sa kanya, sagot ng isa. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, ang damdamin ng mga tao ay totoo na para bang may nangyaring hindi sinabi. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mismong Vatican ay nananatiling walang binabanggit. Ang Holy See Press Office ay hindi naglalabas ng anumang pahayag tungkol sa posisyon ni Tagle.
Ang mga opisyal na ulat ay patuloy sa pagbanggit sa kanya bilang prefect ng evangelization na parang walang nangyari. Ang katahimikan ng opisyal na simbahan ay naging tila gasolina sa apoy ng haka-haka. Isang araw, habang nakaupo sa loob ng maliit na silid-pahingahan ng kanyang departamento, kausap ni Tagle si A. Lorenzo na muling bumalik sa eksena matapos ang ilang buwang misyon sa Tanzania. Eminensya, ang dami pong tanong sa labas. Bakit daw kayo hindi tinutukoy sa mga pahayag ng Papa? Totoo po ba ang chismis na may hindi pagkakaunawaan sa loob ng conclave? Umiling si Tagle. Kapag ang katahimikan ay ginagawang kasalanan, nawawala ang halaga ng pananahimik. Pero, Lorenzo, putol niya, ang simbahan ay hindi pamilihan ng ambisyon. Ang tungkulin ko ay hindi upang magpaliwanag sa bawat usap-usapan, kundi ang manatiling totoo sa panawagan ko. Sa isang interview ng isang Italian Catholic journal kay Monsignor Battista, isang retiradong sekretaryo ng Vatican Secretariat of State, sinabi nito, "Ang sinumang pamilyar sa kaugalian ng simbahan ay alam, kada bagong papa, lahat ng opisyal ay otomatikong nag-aalok ng pagbibitiw. Hindi ito parusa. Ito'y pagbibigay espasyo sa bagong leader upang pumili ng kanyang koponan. Kung hindi agad kumikilos ang papa, hindi ibig sabihin may galit siya. Baka gusto lang niyang makinig." Isang gabi, naglakad si Tagle papunta sa Chapel of the Annunciation sa loob ng Vatican compound. Tahimik, madilim ang daan, ngunit maliwanag ang buwan. Sa loob ng kapilya, ilan lang ang naroon, isang madre, 2 seminarista, at isang gwardiya. Lumuhod siya sa harap ng altar. Isang kandila lang ang nagbibigay liwanag sa krus. Sa kanyang panalangin, walang hinihinging posisyon. Wala ring tanong. Ang kanyang bulong, "Panginoon, kung ito'y katahimikan na kailangang tanggapin, tulungan mo akong tanggapin ito ng may kababaang loob. Kung ito'y paghamon, tulungan mo akong hindi matakot. Kung ito'y daan, kahit makitid, samahan mo ako sa bawat hakbang." Makalipas ang ilang araw, muling nagsalita si Papa Leo Rassi sa isang simpleng address sa harap ng mga kabataang pari at madre mula sa Latin America at Asia. "Kapag ikaw ay hindi napili, huwag mong isipin na wala ka ng halaga. Sa simbahan, ang hindi pagsigaw ay hindi kahinaan. Ito'y lakas na hindi tinatawag ng mundo pero mahalaga sa langit." Para sa mga nakikinig, tila isang tugon iyon sa mga ingay. Ngunit ang mensahe ay hindi tahasang patungkol kanino man. Isa lamang itong paalala na sa katahimikan may biyaya. Sa kulungan ng social media, patuloy ang spekulasyon. Ngunit unti-unting nagsimulang mapagod ang mga tao. Wala kasing kumpirmasyon. Wala ring kumpirmasyon ng pagkawala. Lahat ay panay haka-haka. At sa unti-unting pagod ng ingay, muling namamayani ang presensya ng katahimikan. Isang araw, habang kumakain ng tinapay sa maliit na pasyo sa labas ng kanyang opisina, tinanong si Tagle ng isang staff member, "Eminensya, hindi ba kayo nasasaktan?" Umangat ang tingin niya, ngumiti at sagot, "Mas masakit ang makalimot kung sino ka, kaysa hindi ka maalala ng iba." Habang patuloy ang espekulasyon, si Cardinal Tagle ay hindi nagpalit ng anyo. Hindi siya umalis sa tungkulin. Hindi siya tumigil sa trabaho. Sa katunayan, lalo siyang naging abala sa mga seminar, outreach programs, online formation para sa mga bagong pari sa Asia. Hindi siya naging bida sa headline. Pero naging buhay siya sa misyon. At doon sa likod ng lahat ng ingay, may isang boses na hindi sumisigaw pero lumalalim. Boses ng pananalig. Boses ng pananatili. Ang araw ay mabagal sumikat sa Maynila, tila ba nakikiisa sa damdamin ng bayan. Sa bawat kanto, sa bawat jeepney, sa mga panaderya at palengke, isang tanong pa rin ang bumabalot, "Kumusta na si Cardinal Tagle?" Hindi ito tanong ng intriga. Isa itong tanong ng malasakit, tanong ng damdamin, tanong ng pamilya. Pagkatapos ng ilang buwang pananahimik sa Roma, bumalik si Cardinal Luis Antonio Tagle sa Pilipinas. Walang fanfare. Walang press conference. Dumating siya ng madaling araw sa paliparan, suot ang kanyang paboritong gray na kasuotan at isang maliit na backpack. Isang madre lamang mula sa kanyang dating paaralan sa Cavite ang sumalubong. "Luis," sabay yakap ng madre, "kumusta ang puso mo?" Ngumiti ang kardinal, pagod ngunit buo. "Tahimik, sister." At sa gitna ng katahimikan, mas malinaw ang Diyos. Kinabukasan, inanunsyo ng Archdiocese of Manila na magdaraos si Cardinal Tagle ng isang bukas na misa sa Quirino Grandstand, hindi bilang okasyon, kundi bilang pagtitipon.
Ang imbitasyon ay simple, para sa panalangin. Para sa pananampalataya. Para sa pagkakaisa. Sa loob ng 2 araw, libo-libo ang nagtipon. Mula Cavite, Pampanga, Davao, at Cebu, dumating ang mga bus, mga van, mga tricycle. Naglakad ang ilan. Ang iba'y nagbisikleta. May matanda. May estudyante. May manggagawa. Ang entablado ay walang dekorasyon, isang simpleng altar, krusipiho, at puting telang nakabitin. At nang dumating ang oras ng misa, ang katahimikan ng libo-libong tao ang siyang pinakamalakas na tunog sa Quirino Grandstand. Lumabas si Tagle mula sa gilid, dahan-dahang umaakyat sa altar. Walang palakpakan. Walang sigawan. Tanging mga mata ng tao, punang luha at pananabik, ang nakatuon sa kanya. Bago magsimula, tumigil siya. Huminga ng malalim. At sa mikropono, sinabi niya ang mga salitang tumagos sa bawat puso. Maraming salamat sa paghihintay. Hindi po sa akin, kundi sa salita ng Diyos. Sa kanyang humilya, hindi siya nagtagal sa mga headline. Hindi niya binanggit ang pangalan ng Papa. Hindi niya inungkat ang Vatican. Ngunit bawat salita ay punang katarungan, kababaang loob at pagninilay. Hindi po ako babalik dito para ipaliwanag ang mga hindi sinabi. Anya, bumalik po ako para sabihin, hindi kailanman nawawala ang Diyos sa katahimikan. Umihip ang hangin. Ang ilan ay napayuko. Ang iba'y tahimik na humikbi. Marami sa atin ang nagtatanong, bakit hindi si Kardinal? Bakit hindi Pilipino ang napili? Pero mga kapatid, tanong din yan ni Pedro noon, bakit siya, Panginoon, at hindi ako? At ang sagot ni Jesus, kung ano man ang plano ko sa kanya, sumunod ka sa akin. Naglakad siya papunta sa gilid ng entablado at tumingin sa mga tao, tila ba pinagmamasdan ang bawat mukha. Masakit. Hindi dahil sa posisyon. Masakit kasi akala natin, ito na. Pero tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi kampanya. Hindi ito paligsahan. Hindi ito batayan ng galing. Ito'y panawagan ng Diyos sa kanyang oras, sa kanyang paraan. Sa gitna ng homilya, biglang huminto si Tagle. Tumingin siya sa kalangitan, pinikit ang mga mata at naluha. Hindi niya tinakpan. Hindi niya ikinahiya. Ang pag-iyak niya ay walang drama. Walang pagpapanggap. Iyon ay luha ng puso. Luha ng taong sinaktan hindi ng tao, kundi ng malalim na pagmamahal. Pasensya na po, anya, habang pinapahid ang mga mata, minsan po, ang damdamin ay hindi kayang isalin sa salita. At marahil, ito ang mensahe sa atin ng Diyos ngayon, magpakatotoo. Sapagkat hindi mapagpakumbaba ang nagsisigaw ng kabanalan. Ang tunay na kabanalan ay umiiyak, tumatahimik, at umaasa. Sa dulo ng misa, sabay-sabay na umiyak ang libo-libong dumalo. Hindi dahil natalo si Tagle, kundi dahil sa kanya, nakita nila ang sarili nila. Isang ina na nawalan ng anak, ngunit patuloy sa pag-aalaga sa iba. Isang batang biktima ng baha, ngunit patuloy na nag-aaral. Isang gurong hindi makabili ng laptop, ngunit hindi sumusuko sa pagtuturo. Sa lahat ng iyon, si Tagle ang naging salamin ng isang pananampalatayang marunong umiyak pero ayaw sumuko. Matapos ang misa, lumapit sa kanya si Sister Maribel, ang matagal ng kaibigan mula pa sa kanilang seminaryong gawain. Luis, bulong niya habang niyayakap ang kardinal, hindi ko alam kung paano mo kinaya. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka katahimik. Hindi ko rin alam, sister, sagot niya. Pero kapag hindi ko alam, mas malapit ako sa Diyos. Sa isang panayam kinabukasan, tinanong siya ng isang mamamahayag. Eminensya, may plano ba kayong bumalik sa Vatican? May inaasahan ba kayong bagong posisyon? Tumawa si Tagle. Isang tawang walang ingay, pero may lalim. Alam nyo, sagot niya, ang tanong ay laging, ano ang susunod? Pero minsan, mas mahalagang itanong, sapat na ba ang pagiging tapat sa kasalukuyan? Kung may bago man, darating. Pero sa ngayon, sapat na ang pagmamahal. Muling umikot sa social media ang kanyang homilya. Sa TikTok, sa Facebook Reels, sa YouTube, libo-libong Pilipino at mga dayuhan ang nagbahagi ng clips kung saan umiiyak si Tagle. Ngunit ang pinakamadalas ay share ay ang linyang ito. Hindi po ako iniwan ng Diyos. At kahit minsan, akala ko iniwan niya ako po pala ang napagod maghintay. Pero siya, hindi kailanman napagod magmahal. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa mga lumang parokya, nagbigay ng formation sessions sa mga bagong pari, at nagkumpisal sa mga ordinaryong tao.
Wala siyang pinapalampas. Lahat ay nilalapitan. Lahat ay pinakikinggan. At sa bawat harap ng altar, sa bawat silid ng panalanginan, sa bawat yakap ng isang taong umiiyak, muling naririnig ang boses ng simbahan na matagal nang hinahanap. Isang tinig na hindi nagtataas ng boses, pero tumatagos. Sa wakas, isang batang seminarista ang lumapit kay Tagle sa isang private session. Eminensya, kayo po talaga ang gusto naming maging papa. Pero ngayon po, mas naintindihan ko. Kayo pala ang kailangan namin kahit hindi kayo ang nakaupo sa trono. Ngumiti si Tagle at tumugon. Ang trono ay upuan. Pero ang puso ay tahanan. At kung ako'y naging tahanan ng pananampalataya mo, salamat sa Diyos. Sa isang bansa na sanay sa sakripisyo at pag-asa, si Tagle ay naging sagisag hindi ng pagkatalo, kundi ng pananampalatayang hindi humihingi ng kapalit. Ng paninindigang hindi kailangang ipagsigawan. At ng pagmamahal na sapat na ang pagiging totoo para maging banal. Walang malalaking hakbang. Walang pasabog na pagbabago. Walang marinal na anunsyo. Sa halip, dumating siya gaya ng hangin sa madaling araw, mahinahon, malamig, ngunit damang-dama. Ganito ipinakilala si Papa Leo XIII sa mundo. Sa unang linggo ng kanyang pontipikado, marami ang nagtaka. Nasaan ang listahan ng bagong mga opisyal? Nasaan ang reorganisasyon ng Curia? Nasaan ang direksyon? Ngunit habang ang ilan ay naghahanap ng aksyon, si Papa Leo ay abala sa pakikinig. Sa isang closed-door meeting kasama ang ilang kardinal at tagapayo, tahimik siyang nakaupo. Hindi siya sumabat sa bawat presentasyon. Hindi siya nangaral. Bagkus, halos kalahati ng pulong ay ginugol niya sa pagtatanong ng isa. Ano ang hindi ko alam? Ilang opisyal ang nagulat sa tanong. Sanay silang sabihin kung anong alam nila, hindi kung anong hindi alam ng Papa. Ngunit kay Leo XIII, ang pag-amin sa kakulangan ay hindi kahinaan. Isa itong panimulang hakbang sa tunay na pamumuno. Si Anselmo Gutierrez, bago naging Papa Leo XIII, ay isang obispo misyonaryo sa Peru. Sa loob ng 2 dekada, naglakad siya sa mga bundok ng Ayacucho, nakisalamuha sa mga katutubo, natulog sa mga bangin ng Andes, at nakisalo sa kanin at asin ng mga pamilyang hindi nakakarinig ng Vatican. Fluente siya sa Espanyol, Quechua, Ingles, Pranses, at Tagalog, huling natutunan niya mula sa mga migranteng Pilipino sa Lima. Kapag tinanong kung bakit niya ito inaral, simple lang ang kanyang sagot. Kung ayaw mong paghiwalayin ang mga tao sa simbahan, kailangang matuto kang magsalita ng wika ng puso nila. Ang kanyang apartment sa Peru ay walang aircon, walang gwardiya. May maliit lang na mesa, isang kutsarang pilak, ilang libro, at isang rosaryo na galing sa isang batang babae na nailigtas mula sa human trafficking. Ito ang tunay kong kayamanan, sabi niya noon. Hindi siya mahilig sa litrato. Sa katunayan, ang larawang ginamit ng Vatican Press noong anunsyo ng kanyang eleksyon ay isa lamang candid shot habang nagtuturo siya ng catechism sa ilalim ng puno, kasama ang isang batang lalaki na may hawak na tinapay. Sa loob ng Vatican, ang kanyang estilo ay agad na naging usap-usapan. Sa halip na gumamit ng opisyal na sasakyan, madalas siyang naglalakad patungo sa kapilya. Hindi niya pinapalitan ang mga gwardiya. Hindi siya nagpapatawag ng mahahabang pagpupulong. Ngunit bawat taong nakausap niya ay tila lumalabas na parang nabunutan ng tinik. Isang opisyal sa Vatican Diplomatic Corps ang nagsabi. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nang makausap ko siya ng 0 minuto, para bang narinig ko ang sarili kong kaluluwa. Minsang bumisita si Papa Leo sa isang soup kitchen sa labas ng Roma. Wala sa itinerary. Hindi alam ng media. Doon, may lumapit sa kanyang lalaking palaboy, hindi siya nakilala. Padre, gutom ako. Pero mas gutom ang puso ko. Umupo ang Papa sa tabi niya. Tinapay lang ang dala. Hinati niya ito, iniabot sa lalaki, at sinabing, hindi ko madalas marinig ang ganitong gutom. Salamat at sinabi mo. Ilang araw matapos noon, isang sulat ang ipinadala sa Vatican. Galing ito sa lalaking iyon. Ang huling linya, bago kita makilala, ang Diyos ay isang salita lamang. Ngayon, siya ay isang tao sa tabi ko. Ang mga press briefing ni Leo XIII ay madalang, ngunit kapag nagsalita siya, tumitigil ang lahat. Wala siyang galaw ng kamay, wala siyang retorika. Ngunit bawat salita ay parang pinanday ng panalangin. Ang simbahan ay hindi dapat mabilis. Hindi ito karera. Ito ay isang paglalakad. Kung ang ilan ay mabagal, babagalan natin.
Hindi para iwanan ang malalakas, kundi para samahan ang mahihina. Ang mga komentaryo sa media ay halo-halo. Ang ilan ay humanga sa lalim ng kanyang mensahe. Ang iba na may sabik sa malaking hakbang na hindi pa dumarating. Ngunit sa mga taong nakasalamuha niya, iisa ang damdamin, may kakaiba sa lalaking ito. Isang araw, sa isang private lunch kasama si Cardinal Giuseppe Manfredi, tinanong siya ng matandang kardinal. Holy Father, hindi ba't panahon na para magsimulang magtalaga? Marami nang naghihintay. Lalo na ang media. Tahimik si Papa Leo. Humigop siya ng tubig, tumingin sa labas ng bintana, at tumugon. Alam mo, Giuseppe, ang mundo ay sanay sa mga papa na pumipili agad. Pero wala pa akong naririnig na sapat para pumili. Hanggat hindi pa ako tiyak, ang pagpili ay magiging kapangyarihan, hindi serbisyo. Hindi nagtagal, may mga bulong sa loob ng kurya. Tahimik ang papa. Parang ayaw magdesisyon. Hindi ba't dapat mas agresibo siya? Ngunit sa mga taong galing sa labas, mga misyonaryo, madre, manggagawa, si Leo Rassi ay naging bagong tinig ng tunay na simbahan. Hindi niya binabago ang Vatican sa papel, kundi sa presensya. Sa isang video call sa mga kabataang leader ng simbahan sa Asia, sinabi niya, "Kung ang simbahan ay isang bangka, hindi dapat lahat tayo ay sabay sumisigaw ng direksyon. Ang kailangan ay marunong tayong makinig sa alon." Minsang tinanong siya ng isang obispo mula sa Africa. Holy Father, bakit hindi mo agad kinakausap si Cardinal Tagle? Maraming naghihintay ng kumpirmasyon sa kanya. Napangiti si Papa Leo. Si Luis ay hindi nangangailangan ng kumpirmasyon. Siya ay matagal nang kumpirmado ng pananampalataya ng kanyang bayan. Sa unang encyclical na kanyang isinulat, pinamagat ang Isilensyo, Servisyo, katahimikan at paglilingkod, nilahad niya ang pananaw na ang simbahan ay dapat bumalik sa ugat, pakikinig, pagkakapatiran, at pananalig sa pag-unlad na hindi minamadali. Isinulat niya roon, ang pinakamatatag na haligi ng simbahan ay hindi laging nakikita. Sila ang mga nananalangin, nagpapatawad, at nananatili kahit walang palakpak. Marami ang nagsabi, tila isinulat niya yon hindi para sa mundo, kundi para sa mga taong tulad ni Tagle, mga pastol na hindi naghahanap ng korona, kundi ng mga kaluluwang maaring yakapin. Habang patuloy ang mundo sa paghahanap ng leader na malakas, mabilis, at marunong magkontrol, ang simbahang Katolika ay binigyan ng isang papa na hindi sumisigaw. At sa tahimik niyang pamumuno, unti-unti niyang pinapaalala sa lahat. Ang Diyos ay hindi darating sa bagyo, kundi sa banayad na ihip ng hangin. Sa loob ng matandang pasilyo ng Palazzo di Propagandafied, habang ang araw ay dahan-dahang lumulusot sa mga bintanang may batik ng panahon, marahang lumalakad si Cardinal Luis Antonio Tagle. Bitbit niya ang isang folder ng mga sulat mula sa mga misyon sa Mongolia, Ethiopia, at Papua New Guinea, mga lugar na hindi nararating ng kamera, pero naroroon ang puso ng simbahan. Sa kabila ng kawalan ng bagong titulo, ng hindi pagkabanggit sa mga mahahalagang talumpati ng Vatican, at ng patuloy na espekulasyon sa media, hindi siya tumigil. Sa halip, mas naging buo, mas naging malalim ang kanyang presensya. Cardinal pa rin ba siya? Hindi na ba siya bahagi ng inner circle? Bakit parang hindi siya lumalaban para sa pwesto? Mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa mga komentaryo, blog, at social media posts. Ngunit sa loob ng mga opisina ng Vatican, sa mga chapel, at lalo na sa mga misyon, isa lang ang sagot ng mga nakakakilala sa kanya. Hindi siya kailanman umalis. Isang umaga, sa isang maliit na tanggapan malapit sa St. Peter's Basilica, nagtipon ang 10 batang pari mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa isang informal formation session. Lahat sila'y mga bagong itinalaga sa mga lugar ng kahirapan, giyera, o hindi kristyanong komunidad. Si Tagle ang tagapagsalita. Walang podium. Walang script. Bakit kayo sumagot sa tawag? Tanong niya, habang nakaupo sa gitna nila, hindi sa harap. Isa-isang sumagot ang mga pari. Mula sa India, sa Nigeria, sa Ukraine. May mga nagsabi ng para sa Diyos, para sa mga tao, para sa pagbabago. Tumango si Tagle, ngumiti, at nagsimulang magsalita ng mababa, halos parang bulong. Kapag sinimulan niyong sukatin ang tagumpay ng inyong bokasyon sa dami ng nakikinig, sa dami ng sumusunod, o sa laki ng mga simbahan, mawawala kayo. Tahimik ang buong silid. Ang pananampalataya ay hindi negosyo. Hindi rin ito entablado. Ito'y isang matahimik na pag-aalay. Minsan, walang papalakpak. Walang gantimpala. Pero ang Diyos naroon pa rin.
Hindi nagtagal, kumalat sa social media ang ilang clips ng talk na yon. Isang lektor mula sa Brazil ang nagkomento. Hindi ko siya kailanman nakita sa balita, pero isang video lang niya ang nagpatahimik sa puso ko. Isang journalist mula sa France ang naglabas ng column. Tagle, The Silent Compass of the Church. Hindi sa posisyon siya sumikat muli, kundi sa kababaang loob na hindi kailanman umalis. Sa isang misa sa maliit na chapel sa Trastevere, nakaupo sa huling upuan si Tagle, nakikinig sa sermon ng isang bagong ordenadong pari. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya ng pari na mumutla. Eminensya, hindi ko alam na nandito po kayo. Nahihiya po ako. Ang dami kong maling nasabi. Ngumiti si Tagle at hinawakan ang braso nito. Hindi mo kailangang maging perpekto para magbigay ng liwanag. Minsan, ang liwanag ay galing sa basag na bumbilya. Walang balita tungkol sa kanya sa mga headline ng El Observador Romano. Walang posisyon na bago. Pero sa mga tahanan ng mga migranteng Pilipino sa Milan, sa mga maliit na kapilya sa Bangladesh, sa mga online retreat ng mga kabataang pari sa Vietnam, ang kanyang pangalan ay binabanggit pa rin, hindi bilang leader, kundi bilang gabay. Isang araw, may lihim na tumawag sa kanya, isang kilalang mamamahayag mula sa Estados Unidos. Eminensya, may offer po sana kami. Isang eksklusibong dokumentaryo tungkol sa inyong pananaw, inyong kwento. Hindi ito politika. Inspirasyon lang. Tumawa si Tagle sa kabilang linya. Salamat sa tiwala. Pero alam mo, kapag ang kwento ng pananampalataya ay naging produkto, baka mawala ang hiwaga. Pero hindi siya tumangging magsalita ng buo. Sa isang public lecture na pinamagatang E-Faith Without Applause, naglahad siya ng kanyang damdamin. Ang simbahan ay nasanay na sa mga palakpakan. Pero ang ebanghelyo ay hindi laging masaya. Minsan ito ay pagyakap sa sakit, pagkapit sa dilim, at pagtitiwala sa gitna ng kawalan. Nagbigay din siya ng sorpresa sa mga mahihirap. Sa isang outreach event ng isang grupong laiko sa Rome, dumating si Tagle nang walang abiso. Nakita siyang nakikikain sa ilalim ng punong mangga, kausap ang isang ama na nawalan ng trabaho, at isang inang may 3 anak sa foster care. Ang sabi ng isa sa mga organizer, hindi siya nagturo. Nakinig lang siya. At iyon ang pinakamalakas na presensya ng Diyos na naramdaman ko. Sa mga panahong iyon, lumapit sa kanya si Ea Lorenzo, ang batang paring matagal niyang tinuruan. Eminensya, totoo po ba na may mga lumalapit sa inyo para kumbinsihin kayong maghanap ng pwesto? Na baka po dapat kayong magsalita? Tahimik si Tagle, pinikit ang mata at saka tumugon. Kung kailangan kong hanapin ang pwesto ko, baka hindi iyon ang tamang pwesto. Ang tunay na tungkulin ay hindi hinahanap, ipinagkakaloob. Sa sulat niya sa isang batang madre sa Indonesia, isinulat niya, ang mga banal ay hindi kailanman humingi ng titulo. Ang kanilang buhay mismo ang naging pamagat ng kanilang kabanalan. At sa mga panahong unti-unting lumalalim ang pamumuno ni Papa Leo Rassi, habang inaayos niya ang kanyang sariling landas ng simbahan, si Tagle ay nanatili sa gilid, hindi bilang naiwan, kundi bilang haligi. At sa pananampalatayang iyon, walang pangalan, walang entablado, walang pagkilalang opisyal, mas lalo siyang naging ilaw. Sa huling bahagi ng taon, habang siya ay nagmimisa sa isang chapel ng mga madre sa Napoli, isa sa mga madre ang lumapit sa kanya. Eminensya, hindi ba kayo nalulungkot na hindi kayo naitulak paangat? Tahimik siyang ngumiti. Hindi po ako ibinaba. Baka nga pinaupo lang ako ng Diyos sa lugar kung saan mas rinig ko siya. Isang pananampalatayang walang pamagat. Isang bokasyong hindi tumatanggap ng promosyon. Isang buhay na walang korona pero punang krus na may pag-ibig. Isang maagang gabi sa Vatican. Ang mga marmol na pasilyo ay tahimik, tila ba iniingatan ang bawat yapak, ang bawat bulong ng panalangin. Sa loob ng Domus Sanctae Marthae, may isang maliit na silid na hindi madalas gamitin. Walang engrandeng chandelier. Walang kamera. Tanging 2 upuan, isang mesa, at isang krusipiho. Dito, sa katahimikan ng silid, nagkaharap sa wakas sina Papa Leo Rassi at Cardinal Luis Antonio Tagle. Hindi opisyal. Hindi formal. Walang mga abogado o tagasulat. Isang usapan lamang ng 2 pastol. Pagpasok ni Tagle, huminto siya sa pinto. Nakangiti si Papa Leo. Luis, bati ng Santo Papa, buti at may oras ka. Laging may oras ang tagapakinig para sa pastol, sagot ni Tagle, sabay bahagyang pagyuko. Nagkamay sila matagal. Hindi dahil sa politika, kundi sa pagkilala.
Sa paggalang. Sa tahimik na ugnayan ng dalawang taong may isang layunin, ang pagsilbihan ang simbahan, hindi ang sarili. Umupo sila at sumandali muna sa katahimikan. Ang Papa ang unang nagsalita. Alam kong marami ang nagtanong kung bakit hindi pa kita tinawag. Umiling si Tegel. Hindi ko po hinintay ang tawag. Nasa inyo po ang misyon. Ako'y laging handang sumunod kahit saan niyo ako ilagay. Tumango si Papa Leo. Iyan ang dahilan kung bakit ka mahalaga. Hindi pinag-usapan ang politika. Hindi binanggit ang mga blog, ang mga komentaryo, ang spekulasyon. Ang naging paksa ay mas malalim, ang direksyon ng simbahan sa hinaharap. Luis, tanong ng Papa, ano ang nakikita mong pinakamalalim na sugat ng simbahan ngayon? Hindi agad sumagot si Tegel. Kinuha niya ang kanyang rosaryo sa bulsa, pinisil ito, at saka tumingin sa krusipiho sa likod ng Santo Papa. Ang kawalan ng tiwala, sagot niya. Tiwala sa isa't isa. Sa hierarchy. Sa pag-asa. Sa Diyos. At paano natin ito hihilumin? Sa pamamagitan ng pakikinig. Hindi sa mga mikropono kundi sa katahimikan. Sa pamamagitan ng mga pastol na hindi takot umupo sa lupa, makinig sa hinanakit, at tumahimik bago sumagot. Matagal na katahimikan. Hindi awkward. Isa yung katahimikan na parang panalangin. Maya-maya, ngumiti si Papa Leo. Luis, ang mundo ay naghahanap ng mga leader na malalakas. Pero ako, naghahanap ng mga pastol na marunong umiyak. Tumango si Tegel. Dahil ang luha ay hindi kahinaan. Isa itong panalangin na hindi na kayang isalita. Sa loob ng halos isang oras, nagpalitan sila ng mga kwento, hindi ng kapangyarihan, kundi ng mga tao. Ang mga pamilyang nakita ni Tegel sa Bangladesh. Ang mga bata sa Peru na pinangarap ni Papa Leo na makapasok sa seminaryo. Ang mga kabataang nawalan ng paniniwala. Ang mga matandang nananatiling tapat sa kabila ng katahimikan ng simbahan. Kailangan natin ng bagong istruktura, sabi ng Papa, pero higit sa lahat, kailangan natin ng bagong puso. At para makahanap ng puso, sagot ni Tagle, kailangan muna natin ng panahon. Hindi ko kayo minamadali, Santo Papa. Dahil ang pagmamadali ay gawa ng tao. Ang paghihintay ay galing sa Diyos. Hindi siya initalaga sa bagong posisyon. Wala pa ring bagong utos. Ngunit mula sa silid na yon, may umuwing Tegel na may dalang kapayapaan. Ang mga bulong-bulungan ng pagtanggal. Unti-unting nawala. Ang mga komentaryo ng paglimot. Unti-unting naubos. At ang mga umaasang babalik sa eksena, si Tagle. Nagsimulang makita na hindi siya nawala. Nandoon lang siya. Palaging nandoon. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin. May kaunting hamog sa paligid. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, may nakasalubong siyang batang madre na galing sa isang gabi ng pagninilay. Eminensya, tanong ng madre, kamusta po ang Santo Papa? Ngumiti si Tagle, marahan. Tahimik. Malalim. Mapagkumbaba. Para siyang ilog, hindi maingay, pero tuloy-tuloy ang agos. Kinabukasan, muling nakita si Tagle sa isang ordinaryong misa para sa mga migranteng manggagawa. Walang anunsyo. Walang litratuhan. Pero nang siya ay nagbigay ng maikling homilya, isang linyang binitiwan niya ang nagmarka sa lahat ng nakarinig. Kapag ang pag-asa ay hindi na kailangang isigaw, ibig sabihin, nasa loob na ito ng puso. Muling naitala ang mensaheng iyon. Muling nag-viral ang salita ng isang taong walang bagong titulo, ngunit may bagong liwanag. Sa mga linggong sumunod, naramdaman ng mundo ang pagbabago, hindi sa anyo, kundi sa diwa. Ang pamumuno ni Papa Leo Raciu ay hindi na itinuturing na mabagal, kundi sinadyang banayad. Ang pananahimik ni Tagle ay hindi na tinitingnan bilang kawalan, kundi pananampalataya. Minsan, ang pagbabago ay hindi dumarating bilang revolusyon. Minsan, ito ay dumarating bilang isang pag-uusap sa isang tahimik na silid, kung saan dalawang lingkod ng Diyos ay nagkita, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa paglilingkod. At sa sandaling iyon, muling nagsalita ang pag-asa. Hindi sa sigaw. Hindi sa anunsyo. Kundi sa bulong ng dalawang kaluluwang handang makinig. Ang Roma ay muling pumasok sa taglagas. Ang mga dahon ng punong chestnut ay unti-unting bumabagsak, gumuguhit ng gintong daan sa mga kalsada ng Vatican. Sa likod ng mga makasaysayang gusali, sa gitna ng mga batong lumang-luma, may isang lalaking tahimik na patuloy na gumagalaw, walang palakpakan, walang pag-anunsyo.
Si Cardinal Luis Antonio Tagle. Lumipas na ang halos isang taon mula nang mahalal si Papa Leo Rossi. Lumipas na rin ang mga araw ng matinding intriga, tanong, at espekulasyon. Sa halip na posisyon, isang bagong anyo ng presensya ang naipamalas, presensyang hindi kailangang ipakilala, dahil ramdam siya ng mga taong matagal nang nakikinig, umaasa, at nananalangin. Isang araw, sa isang international conference tungkol sa pananampalataya at bagong media, binigyan si Tagle ng pagkakataong magsalita sa closing session. Isang tagpo na dati pinag-agawan ng mga obispo at politiko sa simbahan, ngayon ay tahimik niyang tinanggap, wala siyang staff. Siya lang, may hawak na folder at isang lapis. Tumayo siya sa entablado. Tumigil muna. Tumingin sa paligid. At mumiti. Maraming salamat, anya, hindi para sa imbitasyon, kundi sa tiwalang narito pa rin ang pananampalataya sa puso ng simbahan. Hindi niya sinimulan sa datos ni sa doktrina. Sinimulan niya sa kwento. Noong bata pa ako, tinanong ako ng aking lola, Luis, anong gusto mong maging paglaki mo? Sagot ko, Lola, gusto kong maging pari. Sabi niya, bakit? Para ba magmisa? Sabi ko, hindi po. Para maramdaman ng iba ang pagmamahal ng Diyos. Pumalakpak ang ilan, ngunit muling tahimik si Tagle. Ngayon po, marami ang nagtatanong, ano na ang nangyari sa inyo? At ang sagot ko ay ito, wala. At sapat na ang wala kung buo ang loob. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi nasusukat sa pamagat, kundi sa pagiging tapat. Matapos ang panayam, nilapitan siya ng isang madre mula sa Lebanon. Eminensya, hindi ko po kayo kilala bago ito. Pero ngayon, pakiramdam ko po ay matagal ko na kayong kakilala. Ngumiti si Tagle at sumagot. Ang tunay na simbahan ay hindi kailangan ng paalala ng pangalan. Kailangan lang ng tao na hindi takot maging totoo. Habang tumatagal, si Tagle ay naging paboritong tagapagsalita sa mga hindi sikat na lugar, sa mga refugee center, sa mga rural na kumbento, sa mga online recollection para sa mga paring nasa misyon sa Amazon. Hindi siya pinapadala ng opisina. Siya ang mismong lumalapit. Sa isang maliit na kapilya sa Myanmar, habang nagmimisa para sa 8 paring itinapon sa bundok, isa sa mga ito ang lumapit sa kanya matapos ang misa. Eminensya, paano po kayo nananatili? Sa kabila ng lahat? Tahimik siyang ngumiti. Hinawakan ang kanyang krusipiho. Kasi hindi ako nakatayo para manatili. Nananatili ako dahil may humawak sa akin. Sa mga oras ng katahimikan sa kanyang opisina, madalas siyang magbukas ng liham. Marami ang dumarating. Isang batang lalaki mula sa Tacloban. Isang matandang obispo mula sa Poland. Isang guro sa isang public school sa Kenya. Isa sa mga liham ay may ganitong linya. Hindi po ako relihiyoso, pero noong narinig ko kayong magsalita, parang naalala ko kung bakit ako umaasa. Hindi niya pinupost ang mga ito. Hindi niya ipinapasa sa media. Tinatahi niya sa isang notebook na may nakaukit sa takip. Panginoon, salamat sa mga patotoong hindi ko hiningi. Samantala, sa loob ng Vatican, si Papa Leo Rossi ay patuloy na bumubuo ng isang bagong anyo ng pamumuno. Mabagal, masinsinan, at mas tahimik kaysa sa mga naunang pontificate. Ngunit sa mga kilos niya, sa bawat appointment, sa bawat encyclical, sa bawat pahayag, ramdam ang impluensya ng isang pananampalatayang hindi kailanman lumayo sa kanyang tabi. Isang gabi, tinawag ni Papa Leo ang kanyang Secretary of State at sinabi, kapag sinasabi nilang ako ang leader ng simbahan, ang totoo ay may mga pastol na hindi nakikita, pero sila ang tunay na nagbabantay ng kaluluwa nito. Isa sa kanila si Tagle. Sa huling bahagi ng taon, isang ulat mula sa isang secular think tank ang lumabas. Ipinakita nito na si Tagle, bagamat wala sa top hierarchy ng Vatican, ay kabilang sa 5 pinakamalaking immoral influencers ng simbahang Katolika sa buong mundo, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa epekto sa komunidad. At ang pamagat ng ulat? The Grace That Remains. Isang gabi sa Disyembre, habang nasa isang chapel sa Rome, nag-adoration si Tagle. Walang kasama. Walang kamera. Ilaw lang ng kandila ang nagsisilbing tanod ng gabi. Sa harap ng banal na sakramento, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang rosaryo. Marahan siyang bumulong. Panginoon, kung ito man ang huling yugto ng aking bokasyon, salamat. Dahil natutunan kong hindi kailangang umangat para umalalay. Hindi kailangang tawagin para tumugon. At hindi kailangang pakinggan para maramdaman ang iyong presensya.
Sa mundong laging nagmamadali, naghahanap ng tagumpay, nagpapasikatan ng impluensya, may isang taong nanatili. Hindi sa taas ng trono. Hindi sa lakas ng boses. Kundi sa lalim ng loob. At sa katahimikang iyon, mas lalong naging malakas ang kanyang tinig. Hindi sigaw kundi dasal. Hindi otoridad kundi pagdamay. Hindi titulo kundi katotohanan. Hindi siya naging papa. Pero naging tinig siya ng simbahang minimithi ng marami. Isang simbahang umiiyak kasama ng sugatan. Umaasa kahit walang katiyakan. Nagmamahal kahit walang gantimpala. At sa huli, si Luis Antonio Tagle ay hindi na lamang isang kardinal. Siya ay naging simbolo ng biyaya na hindi dumadaan sa korona, kundi sa krus. At ang ganitong uri ng biyaya ay nananatili. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.